Daragdag sa libu-libong estudyante ngayong taon ang unang batch ng K+12 program. Pero ang pagpapatupad ng sistemang ito, tila isang surprise quiz ng pamahalaan. Pero ang kalidad ng edukasyon at mga pasilidad ng DepEd, papasa kaya sa kanilang panukala? Pasukan na naman kasabay ng pagiging excited ng mga estudyante sa pagbubukas ng taong 2012-2013. Tila excited din ang pamunuan ng Department of Education o DepEd para sa pagpapatuloy ng implementasyon ng reforma sa edukasyon. Ang kinder at 12 taon na pag-aaral ng elementarya at high school o mas kilala sa tawag na K-12 Basic Education Program. Yung K-12 program, hindi yan ng DepEd lang. Kasama dito ang TESDA, pati yung CHED, no? At saka yung mga pribadong sektor. Yung K-12 program natin kasi, noong pa yan na pinag-usapan noong 1925 pa na magkaroon ng additional year. Ngayon, ang K-12 kasi, meaning kinder and then 12 years. Sa ngayon, 10 years pa lang tayo eh. Samantalang yung ibang bansa, nasa 12, 13, 14 years. Ayon sa DepEd, Pilipinas na lang ang natatanging bansa sa Asia ang mayroong 10 taon na basic education system. Siksik raw kasi 10 taon ang programa ng edukasyon na dapat sana'y 12 taong pinag-aaralan. Isa sa mga reason kung bakit natin sinusulong yung K-12 para i-decongest natin yung curriculum. Ibig sabihin nito, para mabigyan ng panahon ang mga bata matuto yung dapat na mga competencies and mga skills. Kaya naman, karamihan sa mga estudyante ngayon, bokya pagdating sa pangkalahatang pagsusulit. Kaya naman sa pasukang ito, kailangan na raw makasabay ng Pilipinas sa dekalidad na sistema ng edukasyon ng ibang bansa. Ang K-12 really is meant to make us globally competitive, to make our education system at par with the education system of other countries. Ang tanong, nakagraduate na ba ang DepEd sa taon-taon nitong mga problema na kung tawagin nila ay 5 basic inputs? Kabilang narito ang kakulangan sa guro, silid-aralan, bangko o upuan, libro, at palikuran. Tutol tayo sa pagdagdag ng mga taon ng walang sapat na budget para sa classroom, sa teachers, sa iba pang resources, lalo pa at may mga existing problema pang hindi nare-resolba. Di pa man ganap na naisa sa batas ang K-12 noong nakaraang taon. Pinapasok na agad ang mahigit 1 bilyong estudyante sa kindergarten. Ang pagpasok ng mga kinder noong nakaraang taon, naghila rin ng mabibigat na bagahe sa mga guro at ilang paaralan. Kabilang narito ang pasahod sa mga guro sa kinder. Isa narito si Ginang Joyce Anillo. Halos 5 buwan din bago niya natanggap ang 3,000 pisong kada buwan na honorarium mula sa DepEd. Actually, wala talaga akong natatanggap. Since June, umabot siya ng October, hindi ko siya natanggap. So, syempre, nagtatanong yung parents ko, sabi nila, bakit daw walang sahod, anong klaseng pagtuturo yan? Ganun kasi minadali ng ating Department of Education ang pagpapatupad ng kindergarten nang wala pang batas at wala pang allocation ng budget. Pabigat din daw ang dagdag na taon sa edukasyon para sa mga magulang. Kahit pa libre ang pag-aaral sa public school in the sense na walang tuition na binabayaran, pero may gastusin pa rin. Covered niyan yung baon, pamasahe, school supplies, yung mga project, yung mga miscellaneous fees at iba pa. Sa liblib na lugar ng Sitio Makantog, Barangay Aldea sa bayan ng Tanay Rizal, namulat sa paggawa ng sawali at pag-uuling ang 13 taong gulang na si Romel. Tumutulong po akong maguling para po makabili po ng gamit. Meron na po akong 3 notebook na naiipon po. Tsaka yung po kapot ko, gano'n din po. Tsaka 3 ballpen din po. Pangarap ng incoming first-year high school na si Romel ang maging engineer.
Kaya naman kahit mahigit 2 oras tatahakin ng matarik at maputik na daan papuntang paaralan, kailanman di niya ininda ang hirap. Kakaroon po kami ng alipungan, nadudulas po kami. Meron po isa po, may nasugatan po. Sa darating na pasukan, kabilang si Romel sa unang batch ng Jesus Wico National High School, na apektado ng K-12 na programa ng gobyerno. Maliban kay Romel, 3 pa niyang kapatid ang magsisipag-aral sa darating na pasukan sa elementarya na pawang sasailalim din sa bagong curriculum. Dahil sapat lang sa panghabag na pagkain ng kinikita ng mag-asawa, ang mga pinaglumang uniforme at sira-sirang bag ang muling pagtiyatsagaan ng magkakapatid para sa pagbubukas ng klase. Bago naman po kami makapag-uling, nakakautang na rin po kami ng pang-budget. Pinagkakasya na lang po namin, talagang binabudget po talaga. Sa isang kahig, isang tukang estado ng kanilang pamilya, tila malabo raw maabot ni Romel ang minimithing pangarap. Baka nga po kahit fourth year, hindi ko rin po makaya sa sobra pong kahirapan. Sa kabila ng kakapusan, patuloy pa rin si Romel sa kanyang pagpupursiging matuto. Saka po makapagtapos ng pag-aaral po para po makatulong sa magulang. Sa Rawang Elementary School, nagtapos ng elementarya ang binatilyong si Romel. Dito pumasok ang 172 estudyante, kabilang na ang 3 kapatid ni Romel na nasa una, ikalawa at ikalimang baitang. 5 lang ang silid-aralan dito. Kabilang na ang 2 kubong ito na pinagtulungan pa ng mga magulang upang makadagdag sa kulang na classroom. Yan po mga sawali niyan, yung mga semento, yan po yung pinag-ambag-ambaganan ng mga magulang. Habang may 5 ring guro ang nagtuturo mula kinder hanggang grade 6, 2 sa kanila, 2 baitang ang tinuturuan. Bali, yung teacher mo, yung advisor mo, yun na rin yung teacher mo sa lahat ng subject ng grade 4 o ng grade 5, pati ng grade 6. Kaya naman, hindi nakapagtataka ang kasabay ng mga estudyanteng nag-aaral ang mga anay na sumisira sa kanilang silid-aralan. Ito po yung maayos ang dingding. Siyempre po, nakakasagabal din yung pag nagkakasilipan sila. Lalo naman ang mga bata, di ba? Malalaro yan. Kami sa masandal sila, akala nila may dingding. So siyempre po, pag maayos ang classroom, mas conducive for learning. Sa pagpapatupad ng bagong curriculum ng grade 1 at grade 7 sa mga pampublikong paaralan, nangangailangan ng malalim na kasanayan ng mga gurong magtuturo nito. We are training 140,000 teachers for the new curriculum of grade 1 and grade 7. Pero ayon sa mga gurong sumasailalim sa nasabing pagsasanay, malabo at bitin pa ang training na ibinibigay ng pamunuan ng DepEd. Walang guarantee na magbibigay ito ng quality education para sa mga estudyante. Kasi yung teacher mismo ititrain mo na napakabigat ng curriculum. 1 week before yung pasukan, ito kami. Nag-aayos pa lang kami ngayon. Ipinangako rin ng DepEd na mamibigay raw sila ng learning package o lesson plan para sa unang batch ng K-12. Pero simula ng klase sa Lunes, absent pa rin ang mga kinakailangang materyales. So far po, wala pa. Pero sabi po nila, before daw po mag-start ang classes sa June 4 po, may ibibigay daw po sila per district daw po yon. Mga guides para sa aming teacher and mga books po para sa mga bata. Sinasabing kahit di na tumungtong na kolehiyo, maaari raw makapagtrabaho basta't nakatapos ng K-12. Piling ng mga pribadong sektor, yung kumpanya, hindi naman talaga nangangailangan sila ng lahat kolehiyo eh. Kasi may mga pangangailangan sila na trabahador na kailangan nila high school. For example, yung business outsourcing, business process outsourcing. Yan, hindi naman na kailangan yan ng kolehiyo eh. All you need are communication skills and some critical thinking skills, di ba? Pwedeng ito ang bibigay ng K-12. Ayon sa Kabataan Party List, mahigit 20,000 piso kada taon ang maaring gastos kada estudyanteng nag-aaral. Kasama na rito ang pamasahe, pagkain at ilang gastusin sa loob ng paaralan. Tila nakasentro raw sa paglalayong gumawa ng mga semi-skilled worker para matugunan ang pangangailangan ng cheap labor ng mga dayuhang bansa. Kaya ito ay nagtumutugon lang dun sa job opportunities sa abroad, like call center, na laging binabanggit ng ating mga nanunungkulan na tayo daw ay
magagaling sa Ingles, na tayo daw ay number 1 supplier ng mga call center agents, na hindi naman siya tumutugon dito sa pangangailangan ng ating bansa. Ayon sa isang ekonomista, malaki ang posibilidad na patuloy na danasin ng bansa ang ganitong suliranin sa darating pang mga taon. Dahil maaring malimitahan ng K-12 ang bilang na makukuha ng professional course sa kolehiyo. In other words, ma-aggravated yung shortage ng teachers. Kung hindi natin ma-solve yung current, yung shortage ngayon, kasi malaki ng shortage ngayon, talaga madagdagan by after 4 years. Especially shortage of good qualified teachers. Yung shortage na yun is just number of teachers. We are not even talking about quality of teachers. Giit niya, maganda ang nilalaman ng K-12 na programa. Pero kung walang malinaw na batas para dito, konsumisyon lang ang maaring idulot nito. Kaya naman, matapos ang makasaysayang paglilitis kay Chief Justice Corona, matututukan na raw ng Kongreso ang pagsasabatas ng K-12 sa mga susunod na buwan. Well, I'm sure yan ang target ng administration dahil isa nga sa mga priority project or programs na Aquino administration itong K-12. No? So I'm sure titiyakin ng mga alyado dito sa Kongreso na maipasa yan. At within the year, sounds like a reasonable time frame. Na-interrupt na tayo ng impeachment. Imposible na maipasa ngayong session nito. Pero sigurado ako na maipapasa yan pag-resume ng session ng Kongreso sa July 25. Dahil itong reforma sa edukasyon, hindi mo mabibindin yan, hindi mo ipopostpone yan sapagkat ito ay dynamic, continuity, hindi mo masasabi, oy mga bata, huwag na kayong tumanda. Ha? Maging 5 taon lang kayo. Sa muli naming pagbalik sa Rawang Elementary School sa Tanay Rizal, kahit sa simpleng paraan, nais ng aming programa at ilang sponsor na makatulong para maibsan ang bigat sa mga magulang sa pagsisimula ng pasukan. Maraming salamat po sa tulong-tulong at sa ibigay! Tulad ng kasabihan, tanging edukasyon ang pamanang kailanmay hindi mananakaw. Kasabay sana ng pag-iimplementa ng K-12 ay reforma na rin sa mga pagpapatupad nito dahil nakasalalay ang tagumpay ng isang programa sa maayos at tapat na pagpapatupad nito. Hindi rito nagtatapos ang aming serbisyo publiko dahil misyon ko ang sagot sa maliit na malaking problema. Ako si Erwin Tulfo at kami ang takbuhan ng mamayang nasa katwiran. At ito ang tatak na totoong aksyon na sasagot sa mga kasong nangangailangan ng Tutok Tulfo.